Maagang nakauwi si Melody kasi sa kanyang inaasahang oras na gagabihin siya. Kompleto ang kanyang mga nabili at titiyak niyang wala siyang nakalimutan. This is it. Talagang aaminin niya na kay Apollo ang tungkol sa kanilang magiging anak. Habang ini-imagine niya ang mga bagay na yon, kapwa nag-aasikaso sa Grace at Hope, kasama na rin si Epifanio. Tuwang-tuwa ang mga ito sa kanilang nalaman. Sigurado silang masosorpresa nila si Apollo. Ngunit taliwas ang kanilang nararamdaman sa nararamdaman ni Apollo. Halos tahimik to buong oras at tila malalim din ang iniisip. Alam na kasi ni Epifanio ang tungkol kay Melody but right now, Apollo is facing a big trouble that he cannot leave his office early. Maayos na po ang lahat, Miss Melody. Excited na sambit ni Grace. Naku, excited na rin pati kami. Sabit naman ni Hope. Habang nakatitig si Melody sa kanyang inihatag mga pagkain, ay napatingin siya kay Epifanio na halatang pilit ang ngiti. Hindi niya magawang magtanong dahil nahihiya siya, pero nakaramdam siya ng pagkabahala dahil sa ikinikilos nito. Nang sabay-sabay umalis ang tatlo, naganda na rin siya ng kanyang susuotin. She's now wearing a big dress, tipong hindi mapapansin ang suot niya. At sa loob niyon ay isang fitted dress na siyang huhulma sa kanyang tiyan. Huhubarin niya ang maluwang na dress at ipapakita niya yon kay Apollo mamaya. Talagang excited na siya. Nang makaramdam ng pagkaihi, dali-dali siyang nagtungo sa comfort room. Napapadalas na tong pag-ihi niya. Di naman niya maaaring pigilan dahil makakasama yon sa kanya at sa kanyang baby. Pagbalik niya, saktong uminom siya ng tubig at nilagyan niya ng gamot kanina. Vitamins yon na hindi niya halos malunok dahil ayaw niya sa lasa. Kaagad naman siyang napakunot noon ng malasahan na medyo nga mapait iyon. Hindi niya inaasahan na ganon kabilis na magbabago ang lasa noon. Nakainom siya ng kaunti at nawalan siya ng choice kundi inumin lahat kahit may pagkamapait ang lasa. Ito kasi ang unang beses na ihahalo niya sa tubig iyon at tinunaw. Hindi niya alam na ganoon pala ang lasa nito. Ilang minuto pa, panay siya tingin sa oras sa kanyang cellphone. Nakabukas lamang ang pinto ng nursery since nasa dulong bahagi naman ito at hindi rin madaraanan ng sino man unless sasadyain talaga. Simula ng gulo noon, wala naman ang nagtangkang pumasok dito dahil pinagbawalan na rin ni Apollo bukod sa kanya at sa kanilang mga anak. Ang sabi ni Apollo, makakauwi na siya ngayong gabi, saktong alas 8 but it's already 8:30. At ni anino ni Apollo ay hindi pa rin niya nasisilayan? Habang panay ang tingin nito sa oras sa kanyang cellphone, nakabukas lang ang pinto ng nursery room. Hindi niya mapigilan na hindi kumain mag-isa. Nagugutom siya, sila ng baby niya. Kasabay nito ang pagkawala rin niya ng gana na hintay na si Apollo dahil mukhang malabo nang umuwi ito ng maaga. Habang panay ang higop niya ng soup, ay isyang panay tawag text niya rin pero wala namang sumasagot sa mga iyon. Lihim na lamang siyang napangiti ng mapait. Hindi niya akalaing mararamdaman niya ulit ang disappointment kay Apollo. Malinaw na malinaw niyang sinabi kanina na uuwi ito ng maaga dahil may mahalaga siyang sasabihin. Malinaw din itong sinabi na uuwi nga siya ng oras na sinabi niya. But here she is now, eating alone, enjoying her own company. Nakita niyang bote ng wine at di niya maiwasang buktan to. Sinalina ng baso ng kaunti. Naalala niya pa na pinagbabawal to sa kanya ni Apollo. But where is he now para pigilan siya? Naiinis siya, yon ang totoo. At gusto niyang umiyak. To think na mababawasan ng wine ang kanyang nararamdaman ay tumikim siya nito. Nalasahan na naman niya ang pait, katulad ng kanyang vitamins. Kakaibang wine naman pala tong nakuha niya sa cabinet kanina. Sobrang pait at para bang expired na yata. Kagad niyang pinunasan ang kanyang labi. Akmang tatayo na siya nang maramdaman niya ng paunti-unti ang pagsakit ng kanyang puson at itaas ng kanyang matres. Napahawak siya sa gilid ng lamesa. Ah! Pagdaing niya dahil sa sakit. Paikot ang sakit patungo sa kanyang balakang. Pakiramdam niya hihiwalay ang kanyang matres na para bang mahuhulog. Ganitong ganito ang pakiramdam niya noon. Ah! Tulong! Tulong! Kagad niyang sigaw habang naluluha sa sakit at nalulunod ang takot sa kanyang damdamin. Ngunit tila walang nakakarinig sa kanya. Sinubukan niyang maglakad papalapit sa pintuan. Nakayanan niya kahit paunti-unti at patuloy pa rin ang pagsakit. Tulong! Tulungan niyo ako! Naiiyak niyang sigaw.
Pahawak na sana siya sa pintuan nang bigla niyang maramdaman ang likidong umagos mula sa kanyang puwerta. Natulala siya. Mabilis niyang hinubad ang maluwag na dress at pilit inaabot ang kanyang gitnang bahagi. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay para makita. Halos manlambot ang tuhod niya sa nakita. Parang binuhusan siya ng lakas nang makita ang duguan niyang kamay. Tulong! Tulungan niyo ko! Sobrang lakas ng kanyang pagsigaw na halos imposible nang walang makakarinig sa kanya. Halos sumagulhol na siya sa kanyang pag-iyak at natataranta na siya, ngunit wala ni isa ang nagtungo para tulungan siya. Nagtataka siya kung nasa ng mga taong kasama niya sa mansyon. Even her twins, hindi siya maririnig. Ano bang nangyayari? Wala siyang nagawa kundi lakas loob na patuloy maglakad palabas ng nursery room. Tulong! Tulungan niyo ko, ang baby ko! Patuloy niyang pagsigaw habang umiiyak. Tuluyan siyang napahinto sa paglalakad malapit sa hagdan na makitang hanggang paanan niya na ang dugo. Hindi nawawala ang sakit pero mas nananaig ang takot sa kanyang puso. Takot na baka maulit muli ang nangyari sa kanya. Hindi maaari. Umiiyak niyang sambit. Unti-unti siyang napaupo at namimilipit sa sobrang sakit. Habang umiiyak, nakatitig sa duguan niyang mga kamay. Iniisip niya kung nasa ng mga tao sa mansyon. Nag-iisa na naman ba siya? Wala na naman ba kahit sinong tao ang tutulong sa kanya? Palagi na lamang bang ganito? Is she destined to lose a child again? Melody? Melody! Kagad siyang nag-angat ng tingin na makita si Athena na dali-daling tumakbo papunta sa kanya. Oh my gosh, what happened? Tulong! Sunod-sunod nitong sigaw na halata sa boses ang takot at pagkataranta. Hinawakan siya nito sa balikat at kumapit siya rito ng mahigpit. Tulungan mo ko, Athena, ang baby ko. Umiiyak niyang sambit sa mahinang boses. Oh my gosh, Kuya Apollo! Alas! Dad! Tulong! Malakas sa sigaw ni Athena. Dali-dali naman pumasok si Apollo dahil sa malakas sa sigaw ni Athena. Ganon din si Alas at iba pang mga tao na nasa labas ng mansyon. They're having a dinner outside the mansion. Why are you screaming? Iritableng tanong ni Apollo dahil hindi niya pa nakikita si Melody. Apollo, she's bleeding. Okay? Nanginginig na sambit ni Athena. Halos nalalaki ang mga mata ni Apollo at malalaking paghakpang kanyang ginawa makarating lamang kaagad sa itaas. Hindi siya nagsayang ng oras at kaagad na binuhat si Melody. Alas, get the fucking car now! Sigaw ni Apollo at lahat ng tao sa mansyon tila gulat at naguguluhan sa nangyayari. Ngunit si Arthur ay natatakot sa magiging resulta ng nangyari kay Melody, kaya kaagad niya na rin ipinahanda ang kotse kay Milandro. Si Grace at Hope naman na siya nagbantay sa dalawang bata habang umiiyak ang mga ito. Ngayon lang nila nakita ang kanilang mommy na nasa ganong sitwasyon. Takot na takot ang mga ito para sa kalagayan ng kanilang ina na walang nakakaalam kung ano ba ang tunay na nangyari. Dali-daling sinakay ni Apollo si Melody sa loob ng kotse habang nasa kanyang kandungan ito. Mabilis ding pinatakbo ni Alas ang kotse. He knows how to drive fastly and safe, kaya naman siguro sila tinawag ni Apollo dahil alam nito ang kalagayan niya at kakayahan. Nang tuluyang mawala sina Apollo mula sa mansyon, umiiyak pa rin si Athena at nang tumalikod ito, nagpunas ito ng luha at lihim itong ngumiti. If Vito saw her right now, baka ma-awardan OA siya bilang Best Actress. Talagang napakagaling ng acting niya kanina. Poor Melody. You already lost a lot of blood. Tingnan natin ang swerte mo. Mahina niyang sambit, saka nagkunwaring wala sa sarili habang umaakit ng hagdan patungo sa kanyang kwarto. Habang nasa biyahe, nanginginig naman ang mga kamay ni Apollo habang may marka na rin ng dugo ang kanyang kamay pati na ang damit. Hindi niya mawari kung anong nangyari at hindi rin niya alam kung anong dapat gawin. He's fucking lost himself right now. Hold on, love. Keep your eyes open. Nanginginig niyang sambit. Save our baby. Umiiyak na tugon ni Melody habang unti-unti nang nanlalabo ang kanyang paningin. Ilang segundo pa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Hindi na napigilan pa ni Apollo na maluha habang yakap-yakap si Melody. Parang umiikot ang paligid niya at may matinis na tunog lamang ang kanyang naririnig, na para bang kasabay nito'y paulit-ulit siyang sinasaksak. Natatakot siya sa maaaring mangyari, natatakot siyang maiwanan.
Hindi niya kakayanin kapag may nangyari sa mag-ina niya. Hindi niya nakakayanin pa kapag may isa sa kanila ang nawala. Para bang nag-flashback sa kanyang alaala ang nangyari sa kanilang ina. Halos tumigil ang mundo niya ng mga panahon na yon. At kung makulit man to ngayon, hindi lang mundo ang titigil, kundi pati na ang buhay niya. We're here, go now! Nahimasmasan si Apollo na makita at marinig si Ala sa pintuan ng kotse. Sabay-sabay naman nagsilabasan ng mga nurses at doktor at kaagad silang sinalubong. Pinahiga kaagad si Melody sa isang stretcher. Save my wife! Save our child, doctor! Sigaw niya habang mabilis silang tumatakbo patungo sa emergency room. Wala nang pakailam si Apollo kung masyado siyang maingay o tumuturo na ang kanyang sipon. His wife is now in danger. Wala tong mali at halos parang pakiramdam niya. Tuloy-tuloy ang agos ng dugo nito. Hanggang dito na lang po kayo, sir. Kaagad napigil sa kanya ng nurse nang tuloy-tuloy nakapasok ang stretcher na sinasakyan ni Melody patungo sa loob ng emergency room. No, I will come, sigaw niya. Hindi po talaga pwede, sir. Nasa protocol po yun and we need to make sure na hindi magkakaroon ng tensyon sa loob ng emergency room. Tugon muli sa kanya ng doktor. Nagpupumilit pa siyang pumasok habang sumisilip sa bintana ng emergency room. At pilit pa rin naman siyang pinipigilan ng nurse hanggang sa hinawakan ni Alas ang kanyang balikat upang pigilan siya. Let them save your wife and child. Trust them, Apollo. Malumanay nitong sambit. Parang nalambot ang kanyang tuhod at nanghihina. Napayakap na lang siya kay Alas habang umiiyak. This is the first time na nagawa niya ulit yakapin ang kapatid. Para siyang mababaliw at nasasaktan at the same time sa kanyang nararamdaman. Ang daming what if sa kanyang isipan. He is fucking afraid. Parang naistato naman si Alas sa ginawang pagkakayakap ni Apollo. Alanganin niya itong niyakap pabalik at tinapik ang balikat nito. Hindi niya mapigilan ang hindi maiyak dahil naiiyak din ang kanyang kapatid. His brother is fucking in love. Talagang mahal na mahal ni Apollo si Melody at tiyak mababaliw to kung may mangyayari man na hindi maganda sa kanyang mag-ina. Unti-unting humiwalay si Apollo, napasandal na lamang sa pader at dahan-dahang umupo habang nakasabunot sa kanyang buhok. What happened? What's the reason? Siya ba ang may mali? Siya ba ang dahilan? Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga tanong na yon. Alam niyang pinapauwi siya ni Melody ng maaga but something happened at the office. Pagkatapos ay naabala pa siya sa dinner ng kanyang ama sa labas ng mansyon. The twins are singing at that time kaya natagalan siya. He thought it was part of the surprise kaya naman hinintay niya itong matapos. Kung hindi ba siya nagtagal sa labas, maaari bang naagapan niya kaagad ang paghingi ng tulong ni Melody? Naiiyak na lamang siya habang nagdarasal sa kanyang isipan. He's not into religion or what, pero sa pagkakataong to, wala siyang ibang malalapitan kundi ang Diyos. He does believe that God can do miracles and right now, tulong ng Diyos ang kailangan niya. Oh God, please, please, save my wife and my child, I'm begging. Huwag mo namang kunin sa akin ang natitirang dahilan kung bakit ko nararamdamang buhay akong muli. Alam kong marami akong pagkakamaling ginawa sa buhay ko. Alam kong wala akong karapatan humingi sa inyo, na nagpapakumbaba at humihingi ng tulong na sana iligtas niyo ang mag-ina ko. Nakikiusap po ako, iligtas niyo po sila. Naramdaman niya ang pagtabi sa kanya ni Atlas. Laking pasasalamat niya dahil naroon si Alas ng mga oras na yon. Dahil alam niyang mabilis tong magmaneho. Tila ba nalusaw ang galit niya kay Alas ng mga oras na yon. Dahil kahit anong alita na meron sila, narito pa rin to sa kanyang tabi. Sunod naman na dumating ang kanyang ama at si Epifanio. Bakas din sa mukha ng mga ito ang pag-aalala pero hindi naman niya inaasahan na naroon pati ang kanyang daddy. This is also the first time na nagka-interes to sa buhay niya. Tumabi rin to sa kanya habang nakayuko. Tinapik siya nito sa balikat kaya naman nakuha nito ang kanyang atensyon. Para siyang batang umiiyak na nakayakap dito. Be brave, son. Tatagan mo ang loob mo at magdasal ka. Sambit ng kanyang daddy at patuloy pa rin siyang umiiyak habang tumatango. God is listening right now. Hindi niya pababayaan ang mag-ina mo. Bahagya pa siyang nagulat na alam nito ang pagbubuntis ni Melody. Maybe everyone in the mansion knows. Naalala niya ang mga CCTV na kanyang inilagay ng palihim. That thing can show what really happened. Halos 30 minutos na nakalipas nang biglang bumukas ang pintuan ng emergency room. Sabay-sabay silang napatayan at napatayo.
Mabilis lumapit si Apollo sa doktor na lumabas. "How's my wife?" "Sabihin mong ligtas ang asawa at ang anak ko?" Nagsusumamong sambit ni Apollo. Napabuntong hininga ang doktor. "To be honest, ang dami ng dugong lumabas sa kanya. We are still monitoring the baby's heartbeat. Your baby is fighting." Kumunot ang noon ng doktor. "But something is wrong with her bleeding. She drinks alcohol and some herbs. Look, I didn't know exactly what happened, but the results show she drinks herbal na pampalaglag ng sanggol." Napaawang ang labi ni Apollo. Ganon din ang kanyang mga kasama. Lahat sila naguguluhan sa sinabi ng doktor. Melody will not do such thing. Takot nga ito at nasaktan nang mamatayin sila ng anak. Pagkatapos may isipan pa nito na gawin iyon? No fucking way. "No, you might be wrong. My wife will not do that." Inis na tugon ni Apollo. "My son is right. Hindi yun gagawin ni Melody. She is a good mother." Paglaban din ng kanyang ama. "Nakabasang po kami sa test result ng kanyang laboratory test. Ngayon po, masasabi kong kailangan muna natin maghintay pa na ilang oras para masiguro po dahil ang kaligtasan nilang dalawa. Isa na pong himala at hindi na nagtuloy-tuloy ang kanyang pagdurugo. Get all the best, doctor, at gawin niyong lahat para masaayos ang aking daughter-in-law at ang aking apo." Tugon muli ng kanyang ama. "Yes, Mr. Luxerio. Well, I'll go back inside." "Salamat, doctor." Hindi naman makapagsalita si Apollo. Tulala lang siya sa lahat ng sinabi ng doktor. Paulit-ulit niyang iniisip kung talaga bang magagawa yon ni Melody. Nagbago na ba ang isip nito? Ayaw na ba nito sa kanya at sa kanilang baby? Ano ba ang nagawa niyang mali? "Son, don't think that too much. Melody won't do that. We all know that." Sambit ng kanyang ama. "Tama si Daddy, mabuting tao si Melody. Mahal na mahal niya kayo ng mga anak ninyo, kaya huwag mong isipin na binalak ni Melody ipalaglag ang anak ninyo. She also said iligtas mo ang anak ninyo, right?" Sambit naman ni Atlas. I don't know." Tanging tugon niya lamang sa mga ito at muling naupo sa bench. "Apo, naalala mo ba yung CCTV na pinagtulungan nating ikabit?" Biglang sambit ni Epifanio. Biglang nanlaki ang mata ni Apollo sa sinabi ni Epifanio. Nagkatingin na naman si Arthur at Atlas. Wala silang alam na meron palang CCTV sa mansyon. Kaagad na napatayo si Apollo at kinuha ang kanyang cellphone. Tiningnan niya kaagad ang record ng CCTV na kanyang inilagay. He set exactly the date and time. Nagtataka at tense naman ang mga kasama niya habang nanonood din sa kanyang cellphone. 30 minutes before the scene ng kanyang isinet at ipinlay. Halos mapakayom siya ng kamao na makita ang isang babae habang nilalagyan ng kung anong likido ang mga condiments, and she even changed the real one. Pinagpapalitan ni Athena lahat ng sangkap na nakalagay sa lagayan, and the wine na ininom ni Melody meron din ito. Walang sabing hinampas ni Apollo ang cellphone sa dibdib ni Atlas. Di naman yun malakas at tama lamang din. "Dad, I'm sorry, but not sorry. Mapapatay kong babaeng yon." Malakas sa sigaw ni Apollo. "Epifanio, get all the information we get and call the police right now." Dagdag pa niya at mabilis na tumalikod si Apollo. "Apollo, stop! Where are you going? What are you gonna do?" Sigaw ng kanyang ama na hindi niya na pinansin pa. Epifanio called Luhan. Kailangan niyang pigilan si Apollo bago pa siya makagawa ng pagkakamali. "Ikaw rin, Atlas, sundan mo ang kapatid mo. Ako nang bahala ditong maghintay at magbantay sa kung anong kondisyon ni Melody." "Yes po, Daddy," tugon ni Atlas at kaagad din na sinundan si Apollo. Sinunod din ni Epifanio ang sinabi ng matandang Luxerio. "Luhan is busy right now, pero kapag narinig nito ang nangyari ay tiyak na susugod kaagad ito upang awatin si Apollo. Ayaw naman nila na mapahamak din ito." Nagmaneho naman si Apollo ng kotse pabalik ng mansyon. Hindi niya hahayaan na makatakas at makalusot pa ang babaeng yon. Hindi pa sa ngayon niya dapat gagantihan ito upang ipakulong. But he has solid evidence na talagang magdidiin kay Athena papasok sa kulungan. Nang makarating siya ng mansyon, kaagad siyang sinalubong ni Melandro. Ngunit walang sabi niyang nilagpasan. Doon nagtaka si Melandro kaya mabilis niyang sinundan si Apollo. Ang ganitong estado nito tiyak na hindi gagawa ng tama at siguradong makakapatay. That's Apollo when he is not himself. "Where is fucking Athena?" Malakas niyang sigaw habang paakyat ng hagdan. Si Hope at Grace ay nilulunod ng takot at kaba sa kanilang narinig na sigaw ni Apollo.
Alam nila, ganitong-ganito si Apollo kapag nawawala sa kanyang sarili. Tipong kayang-kaya na makapatay ng tao. Dumiretso si Apollo sa kwarto ni Athena ngunit wala ito doon hanggang sa marinig niya ang malakas na musika na nagmumula sa nursery room. Nakakuyom ang kamao niya at mabilis na nagtungo dito. Doon ay sakto niyang naabutan si Vito at Athena na siyang nakaupo sa inihandang lamesa ni Melody. Bago na ang mga pagkaing naroon, pati na ang wine. Looks like they are celebrating, while his wife is fucking in danger and their baby is fighting for its life. Mga tang-ina kayo? Malakas niyang sigaw at gulat na napatingin sa kanya ang dalawa. Apollo! Naaawa pang sambitin ni Athena ang pangalan niya. Sumalubong kaagad sa kanya si Vito at kaagad niya itong sinuntog. Mabilis tong bumulagta sa sahig. Pinakabubawan to ni Apollo at paulit-ulit pinagsasuntok ang mukha hanggang dumanak ang dugo at di na nakabangon pa. Nanlalaki ang mga mata ni Athena dahil sa nangyari. Napatayo siya at dalidaling lumayo kay Apollo. Palabas na sana siya ng nursery room nang bigla hilahin ni Apollo ang kanyang buhok pabalik sa loob. Aray! Bitawan mo ako, nababaliw ka na! Sigaw ni Athena. Mas malakas pang hinila ni Apollo ang buhok ni Athena at inihagis niya ito sa sahig dahilan ng pag-upo ni Athena. She is in pain, that's for sure. Ano bang ginagawa mo, ha? Sigaw muli ni Athena. Ikaw, talagang sinasagad mo ang galit ko. Papatayin kita? Kinuha ni Apollo ang flower vase at binasag yon sa harap ni Athena. Dahilan ng pagkakasugat ng tuhod at ng binti nito. Mabilis bumaba si Apollo. Hinilan niyang muli ang buhok ni Athena. Ang sabi ko, wag na mo sasaktan ng pamilya ko. Sigaw muli ni Apollo. Ano bang sinasabi mo? Nababaliw ka na. Sigaw pa rin ni Athena, ngunit totoo ay takot na siya para sa kanyang buhay. Tulong! Tulungan niyo ako, Daddy! Wala nang tutulong sa'yo. Demonyo ka at walang puso. Papatayin kita dito nang matapos ng kasamaan mo. No! Tulong! Mahigpit na sinakal ni Apollo si Athena. Halos nangingit-ngit ang ngipin ni Apollo nang dahil sa galit, habang si Athena naman unti-unti nang di makahinga na kahit anong laban at pagpupumiglas niya ay wala siyang magawa. Biglang dumating naman si Melandro, gulat na makitang duguan at walang malay na si Vito. Apollo! Apollo, tumigil ka! Natatarantang sigaw ni Melandro at kaagad na iniwala ito kay Athena. Ngunit isang hawi lamang ni Apollo kay Melandro ay napuno na ito. Maedad na si Melandro at madali lang kay Apollo ang itulak to. Dali-daling pumasok si Atlas sa nursery room at nanlalaki ang kanyang mga mata sa nangyayari. Mabilis din siyang lumapit kay Apollo at hinilang isang kamay nito. No! Tulong! Halos wala na sa sarili si Apollo at tuluyan na talagang papatayin niya si Athena. Hindi na to dapat mabuhay pa. Hindi niya nahahayaang makapanakit pa itong muli. Daddy? Biglang napatigil si Apollo. Mabilis siyang tumingin sa kanyang likuran. Mula sa pintuan naroon si Livin, umiiyak habang nakatingin sa kanya at baka sa mga mata nito ang takot.